sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 31 sa atin pong mga himnaryo. Siyang iniligtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may dalaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sunod, lahat ay nililimot, pabasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Ating patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 132 ang atin pong susunod na aawitin. 132. Ang buhay kong kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na tanging minamahal. Lahat ng bagay sa
siya sa lahat ng oras at sambahin buong waras kung tunay nga marami ang lumalayo sa Diyos walang nagnanais na maghandog. Kaming mga anak mong nabukod, maging aliw ng iyong loob. Ang buhay ko'y kaya lamang may halaga kung tutupad ng utos ni Kristo Ama. Ang buhay ko'y hiram ko sa Kanya, tanging siya rin ang kukuha. Patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 33 sa atin pong mga himnalyo. Kung ang buhay mo't ay nasa ragaban, huwag kang lupaybay lagi sa pagkawag kay Kristo. Jesus mo isang dalang lahat. Siya ang papawi sa lahat mong hirap. Huwag mang lumaybay ang iyong puso, sapagkat nasa Kanya ang pangako. Huwag mang lumaybay ang iyong puso. Ang hirap mo'y papawiin, huwag mang lumaybay. Hawin mo sa landas na lalakaran ang alay mong igaling sa iyong buhay. Si Kristo Jesus ang iyong kaligtasan. Asa buhay mo'y siyang aalalay. Huwag man lumaybay ang iyong puso, sapagkat nasa Kanya ang pangako. Huwag man
Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal at biyaya paglilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan.
sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga magulang, una na nga ang pagliligtas ng Diyos. Nagpapasimula sa atin mga sariling kaluluwa, sa ating sariling sangbahayan, sa ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo. Ang isang pamilya, sama-samang naglilingkod sa Diyos, ito po ay kaluguran ng Panginoong Diyos. At maging nang siya ay magkatawan tao, una niyang sinikap, una niyang hinanap ang kanyang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Mahalaga po ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa silong ng langit. Walang bansa na makatatayo na mayroong lakas at kapangyarihan kung ang bawat bahay, ang bawat sangbahayan ay sira. Ang kalooban ng Diyos, tulad ng inihula ng mga propeta, ang Panginoong Hesus nagkatawan tao, una para hanapin ang mga nawawala, mga tao, kung saan-saan napaparoon, walang inaatupag at walang ginagawang kabanalan kung hindi ang kanilang mga kalooban. Nagkatawan tao ang Diyos para hanapin niya ang mga nawawala, para tipunin niya sa loob ng kanyang bahay, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tangwika pa man din ng mga propeta para kanyang pagalingin ang mga sugat ng mga tao, sugat sa kaluluwa, mga kasalanan, para palakarin ang pilay, ang mga hindi makalakad sa katwiran, para bigyan ng paningin ang mga bulag, ang mga taong hindi nakakaunawa. Bakit sila nilalang ng Diyos? Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang unang gumanap, siya ang unang gumawa lahat ng mga nararapat na gawin para ang bawat tahanan ay maging buo, kaisa-isa sa paglilingkod sa Kanya. Nabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan, bagaman hindi pa natin kaisang palad, walang sawa nakikinig, nakikipag-aral ang mga salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng mga tunay, mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ang tanging nakakaalam kung sino-sino tayo, mga kapatid. Sa umagang ito, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pag-iisip. Ano man ang nasa isipan natin, alisin muna natin. Ano man ang binabalak natin sa araw na ito, kalimutan muna natin. Ibigay natin sa Panginoong Diyos ang araw at oras na ito sa Kanyang banal na harapan. At nawa maging karapat dapat tayo. Katulad sa isang masarap na samyo sa Kanyang banal na kaitaasan. Aawitan natin muli ang Panginoon ng isang maikli. May Espiritong awitin, numero 57. Unang estropa at koro po lamang, katulad po ng sinasabi sa Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit, nanga sa lupa,
at nang nangasa ilalim ng lupa. Tatayo tayo at mag-aawitan muna mga kapatid. 57 po sa ating himno. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa lahat ng taong sa Kanya'y laan. Lunas na ligaya sa kalungkutan, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi natin ikagunita upang magtamong pala. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Amang sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ang Diyos na napaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, sa banal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming iyong mga hamak na mga nilalang sa silong po nitong iyong dampang tahanan, na pagkatapos po na kami magpailang lang ng aming mga tinig na inaamin naming hindi marilag sa iyong pandinig, ngunit nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, inihandog namin sa iyong kabanal-banalang kaitaasan, sinasampalatayanan po namin, Panginoon, tinatanggap mo po na katulad sa masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Ikaw po na Diyos ni Abraham, ikaw rin ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong bansa ng Israel ng kanilang mga kapanahunan. Ikaw rin ang Diyos na sa laki ng iyong pag-ibig, upang pagkalooban kami ng mga pananampalataya, na siyang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Ikaw po ay nagkatawan tao. Dinala mo sa iyong krus ang lahat ng aming mga kasalanan. At sa umagang ito, Ama naming Diyos, damhin mo sa aming mga puso ang amin pong mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Amen. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa 7 mga araw, napakatulin ngunit napakamapayapa. Binigyan mo po kami ng magagandang mga kapalaran, pinakain mo po kami sa araw-araw, dinaramtan mo ang aming mga lupang pangangatawan, na anupat maging sa mga paglalakbay na aming ginawa sa bawat araw. Amang banal, hindi mo po kami binawian ng hiram na buhay,
hindi mo po kami ipinaubaya sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. Maraming salamat po sa umagang ito. Dinala mo po kaming muli sa silong ng iyong dampang tahanan at ipinagpapasalamat namin na ang isa sa aming minamahal sa buhay na si kapatid na Prospero Gonzales Jr. na magmula po sa malayong bayan na kanyang pinanggalingan, dinala mo po dito sa iyong banal na templo at sa umaga pong ito'y ipinagpapasalamat namin at Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ang iyong kabanal-banalan, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, nalalaman mo po kung papaano namin ginamit ang mga araw, ang kagalingan, kalakasan, na ipinautang mo lamang sa amin. Mga abang tao kami, Ama. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakakaabot sa iyong kaluwalhatian. Alang-alang po sa kabanalan ng umagang ito, na sinasampalatayanan namin, kami po ay muli mo pong tuturuan, alang-alang sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, at sa iyong mga salita, maawat mahabag ka sa amin, anuman sanang mga kasalanan ang nasusulyapan mo, Ama naming Diyos, na aming patuloy na ginagawa, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, higit na nga po ng pagiging nasa mga kabataan pa ng marami naming mga mahal sa buhay. Ituring mo na lamang kawalan ng muwang kung paano ang matuwid na paglilingkod at ang banal na pagkatakot sa iyo. Sa umagang ito, Ama, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Amen. Ama, hindi kami humihiling sa iyo na pagkalooban mo kami ng mga kayamanan at pagkalooban mo kami ng kapurihan at karangalang pangmata ng tao at ng sanglibutan. Ama, mga walang kabuluhang bagay, ang mga bagay na ito ni hindi namin madadala sa lilim at sa ilalim ng aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin. Una po sa lahat, Ama, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Tulungan mo sanang kami makapanatiling naglilingkod sa loob ng iyong iglesia. At isinasamot ipinapakiusap namin na sa araw at umaga pong ito'y dalawin mo po kaming lahat. Hipuin mo nawa ang aming mga lupang pangangatawan. Pagkalooban mo nawa kaming lahat ng mga katalinuhan at mga kaalaman kung papaano namin mapaglalabanan at masasawata ang lahat po ng masasamang mga tawag nitong magulo at napakamandarayang sanglibutan. Tulungan mo sanang maabot namin at mapagtagumpayan ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, tulungan mo rin sana ang dalawang lalaki nakakasangkapanin mo upang magpahayag ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kalooban, at tulungan mong ikaw lamang ang kanilang maipahayag at maipakilala, at langkapan mo po sana ng bisat kapangyarihan ang kanilang mga aral, at kung mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, magkaroon ng banal na takot sa iyo, magmula sa kanilang mga kalikuan at pagwawalang bahala, makabalik sila sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amang Manal, dagdagan mo rin sana ang kagalingan at kalakasan ng aming mga lupang katawan, lalo na nga po ang maraming sa amin patuloy ng tumatanda
Nalalaman nila, Panginoon, malapit na ang araw ng kanilang mga pagtulog sa kanilang mga libingan. Datapwat alang-alang sa tawag ng langit, dagdagan mo pa po sana ang kanilang kalakasan, ang kanilang mga araw, hindi po upang gugulin sa kalikuan at kalaywan, kung hindi masumpungan mong araw-araw, buong takot na ginagamit nila sa paglilingkod sa iyo, sapagkat ito ang dahilan kung bakit sila nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Pangunahin na nga ang iyong anak, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, gayon din po si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion na siyang pinakamatanda sa amin. Palalakasin mo rin sana ang katawan ni Florodator. Maaawat mahahabag ka kay kapatid na Robert at Mercedita Hene, kay Olivia Raimundo, kay Mirna Gonzales, kay Rogelio Gonzales, kay Avelino Gonzales, gayon din po kay kapatid na Expectacion Valencia. At idinadalangin namin sa iyong ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apot, mga mahal sa buhay na malalayo sa amin. Huwag mo rin sanang ilalayo ang iyong makapangyarihang paningin sa kanila. Iingatan mo rin po't papatnubayan sa araw-araw ng kanilang mga buhay, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. At hindi mo rin pababayaan, Panginoon po naming Diyos, sina kapatid na Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si Daniel at si David Valencia, si Shannon at si Ana Lera, si kapatid na Bayan Guanson, si Jacob Gonzales, at tulungan mo po sa araw-araw si kapatid na Lolita Bungay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Ador Aquino, at isinasamo namin higit na nga po sa lahat si kapatid na Rosemary at Flor, na sila pong naroroon sa ibayong mga dagat. Sa araw-araw ilalayo mo po sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hustisya at sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. Ama, maawat mahabag ka rin sa aming mga kaibigang hindi nagsasawa ng pag-aaral sa iyong mga banal na ebanghelyo. Tutulungan mo rin ang iyong mga tunay na lingkod sa loob ng iyong banal na iglesia, at hindi mo rin po pababayaan ang bawat loob at labas ng kani-kanilang mga tahanan. Iwawalay mo rin po sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha, sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw. Ama naming Diyos, kami lubos na umaasa. Kami po'y sumasampalatayang 10 ng mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Dagdag na ipagkakaloob mo po sa aming lahat. Iyo pong ibabasbas, ibebendisyon sa amin, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon ay atin munang sariwain ang nakalipas na gampanin na babasahin ng ating minamahal na kalihim. Salamat dalam pagsamba sa Diyos. Sa 20 lang siya pumasok at class 8 pa rin tagal din full spine. Inaisang nga rin numero 86, 87 junior bumata. Ang kaya sa lahat binasa ang mga pagpupulso sa mga bulatan. Mula lang siya may kanyawiti ng mga kabati na bilad 76 seminaryo at ng mga sa panayan sa gagawa. Ang gawa na nakalipas sa pagsamba ay nasa nakalip sa kapunan ng lahat ng magbabago. Nagsunong tuloy Diyos sa mga magitan ng kapitales at ng magagawang sugo at ng banyaring pagat na kung magkagayoy sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y gatong. Itinamaingat ng lahat ng may taglalang spiritual at mga puso. Pagtapos ng alin, umanat ng pulungan nila ng 49 seminary at ng sa si Kapila Prospero Gonzales, dinong sa salamat sa maalatagap ng lahat. Hinalang kapulungan ang numero 22 seminary, habing ginaganap kami na abulian, itingnan daw sa G. Gonzales. Hinalang kapulungan ako sa bilas-basa ng Diyos ng kapayapaan ang lakas kung magitan ng sumong gawa. Tapos sa pagsamba sa ganap na class 11:25 na umaga matapos sa video ng Marshall National at ang nagtumunak sa ka-apply $80 sa may dumanok pati. Sa atin pong napakinggan
na binasa ng ating mahal na kalihim, meron po bang napuna kayong tila nalimutang itala na ating ginampanan? O may nakatala pero meron pong pagkukulang o pagkakamali? Kung gayon ang lahat ay ating pinagtitibay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at pababayaan nating maisulat sa aklat ng ating mga gawa sa langit. Ibinibigay ko sa inyo sa umagang ito si kapatid na Prospero. Banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at sa amin pong mga kaibigan, binabati ko po kayo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli tayo ay muling magkakaniig-niig sa muli nating pagkain ng mga salita ng ating dakilang lumikha. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, hayaan ninyong palaala nating muli at ating lubusang muni-muniin ang pangkasalukuyan ng nangyayari sa buong sanlibutan. Ngayon po, batid nating lahat ang lubusang kaganapan ng napakalaki at napakahalagang pag-asenso, wika nga, ng tinatawag na siyensya ng karunungan. Ngayon, batid natin na sa pamagitan ng mga makabagong imbensyon, sa pamagitan ng mga karunungan ng mga tao, na ito naman ay tunay na ipinagpauna na ng ating dakilang lumikha na kanyang sabihin sa pamagitan ng mga propeta katulad ni Propeta Daniel, na sa mga huling araw ay lalago ang karunungan. Mga kapatid, tunay po na sa pangkasalukuyan, patuloy pa rin tayong nagtataka kung bakit ang mga tao ay patuloy pa rin hindi makalaka doon sa tinatawag na hinahanap ng Diyos upang maging karapat-dapat sa Kanya. Ano po ba ang ibig kong sabihin? Pakinggan po ninyo ang ating pag-aaralan sa mga umagang ito. Sa aklat po ng Mateo, sa Kapitulo 23 at ang bersikulo ay 37, ganito po ang ating mababasa. Sa wikang English po muna sa King James Version, ang sabi po rito ay ganito: O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Amen. Sa Tagalog po, ang wika po rito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Rahil po sa marami, lalo na po sa ating mga kaibigan, sasabihin ninyong ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng sinalitang ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang atin po munang itanong ay, alin po baga ang Jerusalem? Ito po ang ating tuwirang nais na linawin. Alin po baga ang Jerusalem na pinatutungkulan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating paksa? Pakinggan po ninyo sapagkat tayo ay laging Biblia, katulad ng nasa saad sa utos ng Diyos na saliksikin natin, hayaan natin ang Diyos din ang magpaliwanag. Sa magitan po ng mga awit ni Haring David, sa Kapitulo 122 at ang bersikulo 6, ganito po ang mababasa natin. Pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. Sa 127, peace be within thy walls and prosperity within thy palaces. Sa Tagalog, idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Sila'y magsisiginhawa sa nagsisiibig sa iyo.
Linawin po natin. Ano po ang sinasabi? Ang wika po rito'y idalangin daw po natin ang kapayapaan ng Jerusalem. Bakit? Sapagkat sila'y magsisiginhawa. Saan? Sa nagsisiibig sa iyo. Yung palang lubusang dumadalangin sa kapayapaan ng Jerusalem. Sila rin pala ang sinasabi ng banal na kasulatan, yaong mga tunay na mga nagsisiibig sa Kanya. Bakit? Bakit ganito ang nasa saad na patungkol sa Jerusalem? Sa 7, kapayapaan nawa ang sumaloob ng inyong mga kuta o ng inyong mga tahanan at kaginhawahan sa loob ng iyong mga palasyo. Kaya pala, itong Jerusalem na ito, natuwirang idinadalangin ng mga lubusang nananalig, naniniwala, sumasampalataya sa bayang ito o sa pook na ito, ang wika po ng banal na kasulatan, doon niya ay mayroong kapayapaan, doon niya ay magkakaroon ng tinatawag na kasaganaan. Bakit? Ano ba sadya ang panukala ng Diyos nang sabihin niya, O Jerusalem, Jerusalem? Alam po ninyo, maging sa kasaysayan at ito ay tunay na pinatotohanan. Ito pong Jerusalem ay tinatawag na Holy City. Hindi po lamang ng mga Israelita, kung hindi maging po ng mga tinatawag na mga relihiyon ng mga Abrahamic o Abraham's religion, maging ng mga Judaism at maging ng mga Kristiyano. Kaya nga po, itong Jerusalem ngayon, sa pangkasalukuyan po, ito po'y pinag-aagawan ng Islam, ng mga Israelista, at maging ng mga Palestiyano. Dadapwat, katulad ng kasaysayan at nangyayari ngayon, hayag ang mga katotohanan, napakagulo po at madalas nagkakaroon ng bombahan. Bakit natin lahat yan? Pinag-aawayan po itong tinatawag na pook o syudad ng Jerusalem. Ito po, tuwiran, ay mababasa natin maging sa mga encyclopedia o sa lahat man ng mababasa na nauukol tungkol po sa Jerusalem na siyang kapitolyo ng tinatawag na bansang Israel. Ano po ba naman ang lubos na papakilala ng Biblia? Kung bakit napakahalaga na matutuhan ng lahat ang tungkol sa Jerusalem. Ano talaga ang kahalagahan ng bansang o ng lungsod ng Jerusalem? Ano ang paliwanag ng Biblia? Pakinggan po ninyo. Sa pamagitan po ng mga awit ni Haring David, ang wika po niya dito sa 122:3, sa pagpapatuloy, ang sabi po rito sa awit ni Haring David, Jerusalem na natayo na parang bayang siksikan. Sa 4, na inaahon ng mga lipi sa makatidbagay ng mga lipi ng Panginoon. Nagsusumika pa niya na itong siyudad na ito, na itong pook na ito, na napupuspos ng mga tao, ito anya'y pinagpipilitan ng mga lingkod ng Panginoon. Lipi niya, bayan niya ng Panginoon, na pinakapatotoo sa Israel. Bakit? Upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Amen. Yung pala ang pinili ng Panginoong Diyos. Yung palang lugar ng Jerusalem na yaon, doon binayak o pinlano ng Diyos na lubusan siyang kilalanin, lubusan siyang luwalhatiin, lubusan siyang sambahin sa tunay na pagkakilala sa nais niyang sa espiritu at sa katotohanan, siya lubusang makilala. Yaon pala ang kahalagahan nito pong tinatawag na Jerusalem, na hanggang ngayon nga po ay pinag-aawayan, pinagkakaguluhan ng iba't ibang mga relihiyon. Dahil pa rin po rito, ano pa ang meron sa Israel, sa Jerusalem? Kung bakit ang pook na ito ay tunay na mahalaga. Pakinggan po ninyo, Biblia pa rin po.
Sa 122:5 sa awit pa rin po ni Haring David, sapagkat dooy nalagay ang mga luklukan na ukol sa kahatulan. Doon pala inilagay yung mga judgment, yung mga aral, yung mga batas, ang mga luklukan ng sambahayan ni David. Sa Jerusalem po doon natayo ang templo, bahay ng Diyos. Sa Jerusalem din po itinayo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia. Amen. Kung inyong matatandaan sa Mateo 16:18, doon po ay tuwirang mababasa natin ang wika mismo ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro. Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Nasa saan siya? Nasa sa Jerusalem po. Kaya po, doon, mga kapatid at aming mga kaibigan, ang kahalagahan ng Jerusalem ay dapat na maunawa. Hindi lamang nating mga magkakapatid, hindi lamang nating mga magkakaibigan, kundi sana ang nais namin, lubusang mapag-unawa ng lahat ng relihiyon ang tungkol sa binalak at sa tungkol na ninasa ng Diyos na tuwirang ang Jerusalem ang maging tunay na bayang banal, sapagkat tunay doon itinayo ang kanyang iglesia. Dahil po rito, sa pamamagitan po ng pagpapakilala ng kahalagahan ng Jerusalem, tinitiyak po ba naman ng Biblia kung sino ang mga tunay na tinutukoy na pumapatay at bumabato sa mga isinusugo sa kanila ng Diyos? Pakinggan po natin kung ano ang mga nangyayari doon sa mga lipi ng Diyos na nagnanais na ipaliwanag, ipahayag, lumaganap ang mga tunay na aral ng ating dakilang lumikha. Sa aklat po ng Galatia 1:13, Biblia rin po. Ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. Ang sabi niya sa mga kapatiran natin noon na nasa Galatia, pagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, hindi pa po siya alagad ng ating Panginoong Hesukristo noon, kung paanong aking inuusig na malabi at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ano po ang sinasaad dito? Aking nilipol ang iglesia ng Diyos. Kaya po mismong kababayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tuwirang umuusig, ang tuwirang nagnanasa na mapigil ang pagkakaroon ng tinatawag na banal na pook na ninanais ng Diyos na dilibat ang siyudad ng Jerusalem. Ano pa ang katotohanan po nito? Sa Romanos 9:5, alam natin lahat ito. Nang sabihin po mismo ni Apostol Pablo, nang siya ay mangangaral na, ang sabi po niya roon, na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, yaong kaniyang sariling bayan. Hudyo. Mismo po, Hudyo. Ang ating Panginoon sa Kristo. Kinasangkapan niya ang lahing ito, upang doon siya magkatawang tao, dadapwat, katulad ng nasasaad sa ating binasa, ilang ulit kong ninasa na kayo'y mapasailalim ng aking taktak. Dadapwat, ayaw kayo. Iyon, pangkasalukuyan. Hayaan po natin, harapin naman natin ang nangyayari sa atin po ngayon. Alam po ninyo, nung ako ay maliit pa, I think I was then in my elementary grades. Perhaps I was in my grade 6. Isang madaling araw po ay umuwi ang aming mga magulang galing sa pangangaral. Di ko lang matandaan kung sa Laguna o sa Malolo sila galing noon. Basang-basa ang aking ama. Halos sila ay humahangos. Ang sabi po ng aming magulang noon, pagkat sila po ay nangangaral sa entablado, nangangaral nila ang mga salita ng Diyos sa ilalim ng bandila ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron pong mga nagsibato sa kanilang entablado at pagkatapos ay mayroon pa rin pong nangamarel o nagpaputok ng barel. Ang ginawa ng aking ama at ng kanyang mga kasamang mga manggagawa noon, tandang-tanda ko po ito,
Nagsitalon sila siyempre sa likuran ng entablado. Ayun palang likod ng entablado ay kangkungan. Kaya basa silang lahat. Ngayon, ito po ba'y nasulat sa kapanahunan ng mga Israelita, sa kapanahunan ng mga kababayan ng ating Panginoong Jesucristo? Basa. Ang wika po rito sa aklat ng Ebreo, sa 11:37, sila'y pinagbabato, pinaglalagare, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak, sila'y nagsilakad na parot parito na may balat ng mga tupat kambing sa mga salat, nangapipigati, tinatampalasan sa 36, at ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak. Ito pong pagkalibak, madalas po naming maranasan ngayon yan, ni kapatid na Junior. Alam ko siya maraming naranasan ito. Saka po, katulad ng mga 4 o 5 linggong nakararaan, nabanggit ko na sa inyo, mismo sa aming tahanan. Kasabi-sabi sa akin, ng aking ipinaliliwanag, bakit daw ako nakikialam sa kanilang relihiyon? Bakit daw ako parang chismoso? Bakit lahat ay pinakikialaman ko? Sinagot ko naman, nang mahusay din naman. Ang sabi ko'y, hindi kami nakikialam. Dapat ang sinasabi at sinusunod namin ng aming dakilang Diyos na kumbaga maaari iligtas ninyo kahit isang kaluluwa sa apoy. Ayaw kayong makinig, okay lang. Dito, hayag ang mga katotohanan na ano ang sinasabi, at ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkaliba at pagkahampas. Oo, buko dito'y sa mga tanikala at sa mga bilangguan din naman. Salamat po, hindi naman tayo nabibilanggo. Pero, nalalaman ko maraming mga manggagawa sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang nagkaroon ng mga pagtatangka. Ang tatay ko nga pong nabubuhay, ilang beses na demanda ng dahil din sa pangangaral ng mga salita ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang isang katotohanan na hanggang ngayon sa napakaraming mga taong nabubuhay sa mundo. Alalaman natin, hanggang ngayon napakaraming sumasamba sa bato, napakaraming sumasamba sa mga rebulto, napakaraming naniniwala sa mga salit-saling sabi. Hanggang ngayon marami maging sa mga puno ng kahoy na nagkukro sila, gumagawa ng mga dalangin, nasabing milagroso yung isang ganong puno, kaysa merong nakitang isang hugis ng tao na yun ay nagiging milagroso. Ano ba ang sinasabi ng ating dakilang lumikha? Basta, ito po sa aklat ng tinatawag po na Ebreo sa Kapitulo 11, ito po ang hinihingi ng Diyos. Pakinggan po ninyo at babasahin ko. Ang sabi po ng ating dakilang lumikha sa pamagitan ng kanyang mga tagapangaral, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matatanda ay sinasaksihan, sapagkat sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ano po ang nais ng Diyos? Wika po ng banal na kasulatan. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan po lubusan nating pagkatiwalaan, kilalanin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Natatandaan ninyo ang kasaysayan ni Tomas? Ang wika ng Diyos kay Tomas, nang sabihin niya sa kanyang kapwa mga mangangaral, hanggang hindi ko na idadayiting aking mga daliri sa mga butas ng kanyang mga tugat, hindi ako maniniwalang nabuhay na maguli ang ating Panginoon. At nagpakita sa kanyang Panginoon at siya'y tinawag, Tomas, halika, idaiti mo ang iyong kamay sa aking mga daliri. Idaiti mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. At nang magkagayon, nalikluhod si Tomas at sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Tomas!
mapalad ka at nakita mo ako. Dapat higit na mapalad ang sumampalataya sa akin at ako ay hindi nakita. Yan po mga kapatid. Kapag tayo'y sumampalatayang mayroong Diyos, tiyak sasampalataya tayo at susunod tayo sa numero 1 at uniko niyang utos na ang katungkulan nating mga tao sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Ecclesiastes 12:13, mga kapatid. Amen. Kaya po tayo, mga kapatid, dito po sa tinatawag na Jerusalem, Jerusalem, napakarami po ng mga taong hanggang ngayon hindi naunawa, hindi tuwirang diniribdib, hindi tuwirang pinahahalagan, kundi bagkos binabaliwala ang tunay na kaparaanan sa isang tunay, makapangyarihan, dadapwat, mahabaging Diyos. Kaya naman, ayon pa po sa banal na kasulatan, sino pa po ayon sa Biblia, ang higit sa lahat ay nakaranas din naman ng mga pagbato at pagpatay mula sa kanyang mga kababayan. Dito po sa Juan 8:56, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Panginoong Jesucristo na po mismo ito. At sa 58, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. 8:59, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya. Dapat nagtago si Jesus at lumabas sa templo mismo ang ating Panginoong Jesucristo po. Tuwirang pinagbabato, tuwirang hindi inalintana, tuwirang binaliwala ang isang makapangyarihan, mahabagin at tunay na Diyos. Dadapwat nilapastangan nila mismo sa loob mismo ng templo, siya ay pinagbabato. At ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng mga bagay na tunay na nakahihindik at tuwirang hindi nararapat na maganap sa isang makapangyarihang Diyos. Dahil dito, patuloy pa po ang pagpapatotoo na maging ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na siya ay lubusang binaliwala at tuluyang ipinagpalit kay Barabas. Alam nating lahat na pinili ng kanyang kapwa mga Hudyo na sa halip ng ating Panginoong Jesucristo na wala namang nagawang kasalanan, si Barabas ang ipinalit at ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ipinako sa krus. Kaya dahil po rito, mga kapatid, magkagayon, ating Panginoong Jesucristo po mismo ang ipinako sa krus. Kaya naman sa pagpapatuloy, panahonang ito, mga kapatid, ang ating maitatanong pa, ano nga po baga ang pinakapunong dahilan at ayaw ng mga tao maging sa kasalukuyang panahon na magpasakop na tulad sa mga sisiw sa lilim ng pakpak ng kanilang inahin o sa pamatnubay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang bahaging ang kapatid na si Rilo Gonzales Jr. ang siya pong nilob ng Diyos na magpapatuloy. Maraming salamat po. Salamat po sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating obispo, ang ating guro, ang ating apostol. Hindi po namamatay ang Panginoong Jesus, siya ang ating tagapanguna. Salamat sa ating tagapanguna, sa ating obispo, apostol, tagapagligtas, pinagkalooban ng katalinuhan, ang lakas ng loob at ng pananampalataya. Ang unang nagsalita sa atin na si kapatid na Prospero Gonzales. Napakaganda po ng ating mga paksa. Napakaganda. Tinitiyak ko sa inyo, lahat ng relihiyon, Muslim,
Kristiyano daw, o mga Hudyo, Protestante, Katoliko, alam nila yung tinatawag na Jerusalem. Yung Jerusalem, yun ang kapitolyo ng Israel. Pero hindi nila naiintindihan kung bakit mahalaga yun. Doon kami merong pilgrimage. Meron silang piyesta. Pag dumarating yung araw na yon, ang mga Hudyo, sa buong mundo, makinig kayo. Sa buong mundo, nagpupuntahan doon to pay their homage to God. Yung tinatawag na Wailing Stone. Bato na, ginagawa pa ninyong Diyos, hinahalikan ninyo. Nakikita natin sa TV. Pag yung araw ng pilgrimage nila, yung mga tao may dalang panyo, pinapahid sa bato, sa hollow block. Makapangyarihan ng mga bato na yan. Antigas ng ulo. Hanggang sa huling araw na ito, ang Panginoon Diyos, ibig ng Diyos, ang kanyang mga tunay na anak, mapa sa ilalim ng kanyang pakpak. Pero ayaw nila eh. Pabalik-balik ang tao sa mga larawan. Pabalik-balik ang tao sa mga superstisyon. Pabalik-balik ang tao sa mga aral ng mga Hudyo at mga utos ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Basahin niyo. Sa huling araw. Maging ang mga Islam, yung mga Muslim, meron silang malaking templo doon sa Jerusalem. Mga Palestino, mga Ehipsyo, na ano pa, sa ating pag-aaral, ang Jerusalem pinag-aawayan ng mga Abrahamic religion. Pag binabanggit yung Abrahamic religion, relihiyon na nagpasimula kay Abraham. Una na nga, yung tinatawag na nabanggit ni kapatid na Prospero 1:13 ng Galacia, nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Yan po ang mga nangingili ng araw ng Sabat. Yan ang hindi kumakain ng karne. Na kung liliwanagin sa huling araw na ito, ang bawat iglesia, ang bawat relihiyon, na nagtuturo pa rin ng mga Abrahamic religion na nagbabawal ng pagkain ng baboy, nag-uutos ng ikapo, nangingili ng araw ng Sabat, mga utos at aral na po ng mga demonyo. Huwag kayong magagalit sa amin. Tapos na yon. Wala na po yon. Lahat ng hayop makakain na natin. Ang wag lang nating kakainin, yung dugo, itatapon sa lupa, tatabunan. At mga pagkain, inihanda sa mga piyesta-piyesta, bawal ng Diyos. Ang tigas ng ulo ng mga tao eh. Jerusalem! Jerusalem! Pag binabanggit yung Jerusalem, tumutukoy sa mga anak ng Diyos. Jerusalem! Jerusalem! Ilang ulit ko! Tinangka, kunin kayo, ilagay sa ilalim ng aking mga pakpak, maliliman kayo. Ayaw ninyo. Gusto ninyo doon. Gusto ninyo sa init. Gusto ninyo sa kasalanan. Gusto ninyo sa impyerno. Mga kapatid at mga magulang, napakinggan natin, maging sa huling kapanahonan ito, nag-aawayan ito ng mga wika nga, relihiyon nagmula kay Abraham, Judaism, gayon din ang tinatawag na mga Muslim. Bakit po? Alam ba ninyo, ang Muslim nanggaling din kay Abraham. Si Abraham, binigyan ng kanyang asawa na si Sarai nang sila po ay 90 at 9 na taong gulang. Ibig na ibig ni Sarai, na matanda na, hindi na magkakaanak, magkaroon ng anak si Abraham. Ang ginawa ni Sarai, ibinigay yung alila si Hagar na galing sa Ehipto, pinasipingan kay Abraham. Ipinanganak ni Abraham kay Hagar na alila na taga-Ehipsyo, ang isang lalaki na ang pangalan ay Ismael. Doon nga po nagpasimula ang tinatawag na Islam. Pinangunahan naman ng lalaki na sabi nila, propeta daw, si Muhammad.
at gumawa ng kanilang sariling Biblia, Quran. Mga kapatid, Abrahamic din yun. Dalawang relihiyon ang lumabas kay Abraham. Una-una, Judaism, ikalawa, yung Muslimite. Ayun, maliwanag na sa inyo. May nagturo ba sa inyo yan? Ayun na nakakaalam kung tinuturuan kayo. Napakinggan nga natin kanina nung Huwebes. Am I my brother's keepers? Anong pakialam ko sa mga tao? Basta importante, may abuloy, may ikapo. Yan! Diyan kayo magaling. Kayo mga relihiyon. Pinag-aawayan ang Jerusalem ng iba't ibang relihiyon at mga lahi. Sapagkat ang Jerusalem, dito sa katotohanan, mga magulang, itinayo ang tinatawag na templo na bahay panalanginan ng mga anak ng Diyos. Ito ang templong pinanukala ni David. Ama, ipagtatayo ko ng templo, bahay dalanginan, para ang iyong 2 tapyas na bato at kautusan ng mga propeta magkaroon ng bahay. Pinayaman mo ako, ginawa mo akong hari, ikaw wala kang bahay. Gagalit ang Diyos. David, mabuti hangarin mo, pero anong klaseng bahay ipagtatayo mo sa akin? Ang upuan ko, ang trono ko, ang langit, tuntungan ng paa ko, ang lupa. Pero gayon man, sinabi ng Diyos kay David, pagtayo mo ko ng bahay. Pero, ang magpapatuloy ang anak mong si Salomon, sapagkat ang kamay mo na bahiran ng dugo ng kaaway. Kaya nagkaroon ng Temple of Solomon. Yun din po ang Temple of Jerusalem. Yun po ang sinabi ni Pedro, Panginoon, tignan mo ang ganda ng templo ng Jerusalem. Na sinabi ng Panginoong Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato ng templong ito na hindi igigiba. Bakit? Ayaw ng Diyos ang templo Ayaw ng Diyos ng bahay na ginawa ng kamay ng tao. Pero maganda, banal ang hangarin ni David. Walang katulad si David, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ipinahintulot na maipagtayo siya ng bahay dalanginan. At nang nakalipas ng mga linggo, nagalit nga ang Panginoon, pinagpapalo itong kanyang mga kababayang mga Hudyo, mga Israelita na nagtitinda sa harapan ng katedral o ng tinatawag na templo ng Diyos. Bakit ninyo ginagawa ang aking bahay dalanginan na bahay ng mga tulisan? Sa makatwid, napakaganda ang Jerusalem na siyang pinakabuod ng ating paksa. Ito ang dapat na pagmula ng kapayapaan. Dito natayo ang bahay ng Diyos. At upang ipakilala mga magulang ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sariling mga kababayan ng mga Hudyo at mga Israelita na hindi niya pinapakundanganan ang templong ginawa ng kamay ng tao, itinayo sa Jerusalem ng Hudiya, anyo 32, ang alin? Ang iglesia na tinutularan natin sa huling araw, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo, ang iglesia natin doon ang galing. 2:14 ng unang Tesalonica. Kayo mga kapatid, nagsisitula, tinutularan ko. Tinutularan ni kapatid na Rosie. Tinutularan ni kapatid na Prospero. Tinutularan nating magkakapatid sa huling araw ang kabanalan ng mga iglesia ng Diyos. Itinayo doon sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, anyo 32. Ano naman ang ginawa ng mga tao sa huling araw? Huwag kayo magagalit sa akin, totoo ito. Nagdidimandahan yan. Anong dahilan? Pinag-aawayan yung registration ng iglesia nila. Kami ika ang tunay. Nang itayo ika kami 1914. Hindi kami 1921. Hindi kami ang unang-una. Kami nga ang dating daan Pinag-aawayan ninyo. Ano ba pinag-aawayan niya? Kapirasong papel? Di nag-iisip ang mga tao. Bakit? Ilang ulit kong ibig na tipunin kayo. Ayaw ninyo. Ang ibig sabihin, ayaw ninyong sumama sa Panginoon sa katotohanan. Pero ang mga tunay na lingkod ng Diyos, kami po nasa ilalim ng pakpak ng Panginoong Jesucristo. Kaanib kami sa iglesyang itinayo niya sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, anyo 32. Sino ngayon ang magre-reklamo sa amin? Sino ngayon ang magdidemanda sa amin? Demandan niyo yung Diyos. Mga kapatid at mga magulang,
Kaya ang tigas ng ulo ng mga tao eh. Mga kapatid at iginagalang naming mga magulang, bilang huling mga tanong, para wag tayong masyadong humaba, ano nga po baga ang pinakapunong dahilan at ayaw ng mga tao hanggang sa ngayon 2013? Ayaw tanggapin ang alin? Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang pinaka-inahin. Parang inahin. Ang ibig sabihin, mayroong sikap, ibig kunin ang kanyang mga sisiw para ilagay sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ayaw ng mga tao. Bakit? Ano ba punong dahilan kung bakit ang mga tao ayaw makinig man lang sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Hindi kami dating daan. Mga pamangkin, mga apo, mga manugang, mga anak na nakikinig sa Facebook, hindi tayo kay Eli Soriano. Yung dating daan, tapos na. Dati! Tayo ang alin? Ang itinayo ng Panginoon sa siyudad ng Jerusalem, anyo 32, ang bago, ang buhay na daan. Hebreo 10:20. Ang bago, ang buhay na daan, ang daang kagaling-galingan, unang Korinto 12:31, na ipinakikilala ni Apostol Pablo. Bakit ka sasama sa dating daan? Bulok na yan. Tapos na yan. Ang bawat bumabasa pa sa dating daan, mga utos ni Moses, mga magulang ayon sa banal na kasulatan, may talukbong ang mata ng kanilang mga puso. Kaya sila mabulabog, magulo. Magulo ang mga doktrina nila, walang direksyon. At ang nangyayari, dahil nga, ipinagpauna na ni Apostol Pablo sa hindi kami katulad ng iba, ipinangangaral ang Panginoong Jesucristo sa pakikipagtalo. Hindi kami kaguluhan. Kami sa kapayapaan. Bakit? Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Bakit nga po ba? Ano ang dahilan? Bakit ayaw ng mga tao na sila mapasailalim ng pakpak ng Panginoon o sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang katawan ng ating Panginoon? Makinig kayo mabuti, ha? Yung tinutukoy na inahin, ang ating Panginoong Jesucristo yun, tagapagligtas ang ibig sabihin. Bakit ayaw ng tao na lumapit sa Panginoong Jesucristo, makipagkaisa, mapailalim sa pakpak ng Panginoon? Basahin natin. Mateo 23:24. Kayo, mga taga-akay na bulag, na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang mga kamelyo. Ang ganda nito, may aral dito. Ito po para sa atin sa huling araw. Kayo, mga taga-akay na bulag. Pag binabanggit yung taga-akay, ang ibig sabihin, una na nga yung mga mangangaral na umaakay ika ng kaluluwa ng tao. Yung mga pastor, yung mga pare, yung mga arsobispo, yung mga papa, yung mga, wika nga, sugong anghel daw, mga taga-akay na bulag. Mga relihiyon na hindi nagtuturo ng katotohanan, puro bulag. Isaias 8:20, sa kautusan, sa patotoo, pag hindi sila nagsalita ng mga bagay na ito, walang umaga o walang kaliwanagan sa kanila. Mga relihiyon niya, nagtuturo ng kadiliman. Hindi tinuturo ang Biblia, kautusan ng Diyos. Hindi tinuturo ang katotohanan na nangyayari. Ano ang katotohanan na nangyayari sa huling araw tungkol sa mga relihiyon na ito, na mga bulag, at sa mga tinatawag na mga tao? Mga kapatid, inyong sinasala ang lamok. Ano ba lamok? Ang liit ng lamok. Ang liit ng lamok, sinasala. Maliit na, sasalain ba? Mag-isip kayo, at nilulunok ninyo ang kamelyo. Ano bang kamelyo? Napakalaki ng kamel. Kakainin mo ba yung kamelyo? Ano ang ibig sabihin ito? Mga kapatid at mga magulang, ituloy natin para maunawaan natin. Sa aba ninyo, mga iskribas at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng mga ikapo ng yerba buena, ng anis at ng mga komimo. Ito yung parating nangangaral ng ikapo, ito yung nagbibigay ng mga malalaking abuloy. At inyo, ito, bakit sinasala ang lamok? Bakit nilululon ang kamelyo na napakalaki? Inyong pinababayaan
hindi ginagawa, alin ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, alin ang katarungan, justice, at ang pagkahabag, mercy, at ang pananampalataya. Saba ninyo, kayong mga relihiyon kayo, mga bulad. Kayong mga relihiyon kayo, sinasala ninyo yung lamok. Nilululo ninyo yung malalaki, yung mga kamelyo. Bakit? Hindi ninyo ginagawa ang katarungan, justice. Hindi ninyo ginagawa ang katarungan at ang kahabagan, mercy. Paano nangyari ito? Ito ba'y nangyari? Tulad ng sinabi ko kanina, Isaiah 8:20, ang iglesia kailangan magsalita ng salita ng Diyos at ng katotohanan na nangyayari sa kasalukuyan. Alin ang salita ng Diyos? Eto, nilulunok ng mga iglesyang ito, yung malalaki at yung mga lamok sinasala. Mga magulang at mga kapatid. Pero yung malalaki, nilulunok nila. Sa paanong paraan? Sa kawalan ng katarungan. Ano ang katotohanan ng nangyayari? Bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa na nangyayari ngayon. Una na nga sa ating bansang Pilipinas na nabansagan na pintuan ng Hades, pintuan ng tinatawag na impyerno. Ay talaga naman eh. Ay ano ba nangyari? Itong nangyayari ngayon. May nahalungkat na naman kung ilang bilyon-bilyon na naman na nasasangkot na ito si Macapagal nung presidente pa tungkol doon sa oil well sa Palawan. Mga kapatid, naku, Panginoon. At pagkatapos, mga magulang, yung whistleblower, isa sa mga whistleblower nitong si Napales ba ito? Napoles na ito, yung kanyang maid. Makinig kayo mabuti, Saba ninyo. Sinasala ninyo ang mga lamok. Yung mga lamok sinasala, hindi pinalalampas. Ang ibig sabihin, yung maliliit, hindi pinalalampas. Yung malalaki, nilululon. Mga kamukhang kamelyo. Anong ginawa? Yung maid, nagnakaw daw ng 4 na pante. Ng ilang bag? Nagkakahalaga daw ng kung ilang milyon. Ipinakulong. Mga magulang at mga kapatid, no isang araw, napapalakpak ako. Nakikinig si kapatid na Rosie sa TFC. Merong isang husgado sa Pilipinas, isang judge, pinawalang sala yung maid. Mga kapatid at mga nakukuha ba ninyo ang sinasabi ng ating paksa? Inyong sinasala ang lamok, yung maliit na kasalanan, hindi nila pinalalampas. Nagnakaw daw ng 4 na panty, nagnakaw daw ng kung ilang bag na mamahalin, ipinakulong na yung tao, ilang buwan nang nakukulong. Mabuti na lang, nagbangon ng Diyos ng isang tao na nakakaunawa, pinakawalan, wala raw basihan yung pagdidemanda roon sa whistleblower. Mga kapatid, nilululo nila ang mga kamelyo, yung malalakit, mga matataba at makasalanang mga politiko, hanggang ngayon, hindi pa nila naipapakulong. Sabi ninyo, inalis ninyo ang katarungan, inalis ninyo ang pagkahabag. Di kayo nahabag. Saan? Alam ba ninyo, dapat sanang kinauwian ang bilyon-bilyong piso na yan? Dapat na ipagpagawa ng ng mga tulay. Dapat na ipagpagawa ng mga eskwelahan. Dapat na ibigay doon sa mga magsasaka para may ipambili ng fertilizer. Ninakaw ninyo. Mga walang hiya kayo. Inasala ninyong maliliit. Pinarurusahan ninyo yung mga whistleblower na mga mahihirap. Kumakanta lang dahil sa hindi na madala ng kanilang konsensya ang panggagamit ninyo sa kanila para nakawan ang bansang Pilipinas. Sa kanilang kabangyaman, wala kayong mga habag. Hindi kayo nahahabag. Estudyante sa probinsya, lalakad 3-2 oras, lalangoy pa ng ilog, sasakay pa ng bangka. Mga magulang, nang tanongin yung Kapitan Del Barrio, wala po kami tinatanggap na pondo para ipagpagawa ng lansangan at ng tulay. Yung pala, napupunta lang sa Napoles na yan. Ayan, nasa Biblia, kautusan at patotoo. Mga magulang at saaba ninyo ang wika ng mga banal na kasulatan. Pagkatapos, itong mga senador natin, itong mga tip senator natin, ang kakapal pa ng mukha at magsasabi pa yung isa, mga magulang, ang pangalan ko, iniingatan ko nung araw pa.
Kailanman hindi ako masasangkot sa ganito. Isipin mo yan. Nung araw pa nasa kote ka nga, nakulong ka na nga Sa huweteng. Mga kapatid, bakit tayo may relihiyon? Bakit tayo nakikinig ng mga katotohanan sa kautusan, sa patotoo? Kailangan ituro namin ito sa inyo, ang maraming tao na inaasahan ng mga Pilipino, magbibigay ng mabuting kabuhayan, magbibigay at maghahango ng kahirapan ng Pilipinas. Sila pa ang mga magnanakaw, sila pa ang pumapatay, sila pa ang walang hawak sa mga mahihirap na mga tao. Kaya ito, mga magulang at mga kapatid, kaya nga, ang itinuturo dito sa atin? Bakit hindi matanggap ng mga tao ang Panginoong Hesukristo? Bakit ayaw ninyong pakinggan ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Pinipilit namin kayong ibalik sa Diyos. Pinipilit namin kayong lumayo sa inyong mga kasalanan. Pinipilit namin kayo. Magkaroon kayo ng bahagi sa buhay na walang hanggan, pero ayaw kayo. Ayaw kayo. Yan nangyayari. At kung bakit nasasangkot yung mga politikong yan, nasa likod ng mga politiko, ang mga kardinal, ang mga arsobispo. Nakita nyo si Napoles, pupunta sa Baclaran. Hindi na siya pupunta ng Baclaran. Meron siyang pare, meron siyang kakuntsaba, meron siyang kardinal, dadalhin yung krus sa bahay niya. Tinamaan ka na, sinalibad ka na. Sipin mo, dadalhin ang Diyos sa kanyang bahay. Ay, magkano tinatanggap ng arsobispo? 120, isang bunda. 150. Nako po, Diyos ko. Tinanong naman yung mga pare niya. Ay sabi ng pare, abay dapat matuwa tayo sapagkat dumarating ang biyaya ng Diyos. Demonyo! Biyaya na. Nalalaman mong Napoles si magnanakaw biyaya ng Diyos. Wala kayong hiya. Nako, ewan ko ba? Nako, Estrada, may obispo sa likod. Si Ninoy Aquino, may kardinal sa likod yan. Sigurado yan, puro Katoliko. Kung meron mang hindi Katoliko, Iglesia ni Manalo. Puro magkakakuntsaba. Mga magulang, puro mga maimpluensya. Puro mga paimbabaw. Ano pa ang isang dahilan? At bakit ayaw ng mga tao na magpailalim sa pakpak ng Panginoon? Mga huling talata, Juan 1:45. At nasumpungan ni Felipe si Natanael. Ito maganda. Buksan ninyo ang Biblia, 1:45. Ang sabi ng paksa, Jerusalem, Jerusalem, ilang ulit kong ibig na tipunin kayo na tulad sa mga sisiw sa ilalim ng pakpak ng inahin. Pero ayaw kayo. O hindi ba nung magkatawang tao na nga ang Diyos itinayong iglesia, hiningi nila si Barabas pakawalan? Kay Pilato, pakawalan si Barabas, patayin si Kristo. Hindi lang nila pinukol ng bato Ipinapako pa nila sa krus. Ayaw talaga. Mga kapatid at mga magulang, hanggang sa huling araw na ito, nangyayari yan. Bakit nga? Ano ba ang dahilan ng hindi pagtanggap ng mga tao para sumapi sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang pinakainahin sa ating paksa? Pakinggan natin, 1:45. At nasumpungan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin. Putulin ko muna. Si Felipe, isa sa mga apostol. At nakita niya si Natanael. Si Natanael, kung hindi ako nagkakamali, pantas ito sa kautusan. Isang mahalagang tao doon sa relihiyon ng mga Hudyo, marunong sa Biblia, sa matandang tipan. Nasumpungan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin, nakita namin, yaong sinulat ni Moses sa kautusan, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret. Bakit pa sinabi ni Felipe ito? Sinabi niya kay Natanael, nang makita ni Felipe si Natanael, nasumpungan namin yung sinulat ni Moses at ng mga propeta. Nasumpungan namin si Kristo Jesus. Ano ba ang sinulat ni Moses at ng mga propeta? Ano ang sinulat ni Moses para sa ating Panginoong Jesucristo? Buksan ninyo ang inyong Deuteronomio 18 at 15. Magmula sa inyo ang wika ng lalaking si Moses. Magtatayo ang Diyos ng isang propeta. Ayan. Magtatayo ang Diyos ng isang propeta na katulad ko
pagdating ng propetang ito na itatayo sa inyo, mula sa inyo? Di ba nanggaling ang Panginoong Jesucristo sa gitna ng mga Israelita, sa angka ng mga Hudyo? Ng Huda? Magmula sa Kanya. Pagdating niya, itatayo siya ng Diyos sa inyo. Pagdating niya, sa Kanya na kayo makikinig. Nathanael, halika. Alam namin Doctor of Law and Divinity ka. Nasumpungan namin ang Kristo. Siya ang hinuhulaan. Siya ang sinasabi ni Moses na pagdating ng Kristo o ng taong ito, sa Kanya na tayo makikinig. Ano ang isinagot ni Nathanael? Na itong dahilan kung bakit hanggang sa huling araw, hindi matanggap ng mga tao ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo. Basahin natin. Makinig kayo, ang ganda ng sermon natin, mga kapatid. At sinabi sa kanya ni Nathanael, pangyayari baga na lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika, pumarito ka, at tingnan mo. Ano sabi ni Nathanael? Nang mapakinggan niya si Felipe, dumating na yung inuhulaan ni Moses, makikinig na tayo kay Jesucristo. Itatayo siya sa atin at sa Kanya na tayo makikinig. Ano sabi ni Nathanael? Ito ngayon ang nasa puso at isip ng mga tao. At lalo na ngayon, mga pamangkin ko, dami kong mga pamangkin matatalinong tao, puro college graduate Ang dami kong mga apo, matatalino, nakikita ko sa Facebook mga magulang at mga kapatid Pero, hindi pa rin nila matanggap ang katotohanan ipinaririnig sa kanila sa pamamagitan ng inyong kaming dalawa ni Prospero na inyong matanda sa Gonzales clan. Hindi pa rin ninyo matanggap ang mga aral na itinuturo sa inyo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang dahilan? Meron bang mabuting bagay na lalabas sa Nazaret? Lolo Liloy, Lolo Cirilo Jr., Lolo Prospero, bakit po ganon? Saan ba kayo nanggaling? Nanggaling kami ni Lolo Pros ninyo sa Tondo. Meron man lalabas na mabuti sa Tondo. Kung merong Nazaret, merong Tondo, pareho yun, Islam area. Lugar ng mga tao, squatter, mahihira. Meron bang lalabas na mabuting bagay? Mga magulang, sa Tondo, sa Nazaret. Ito ang nasa puso at isip ng mga tao. Kaya kami hirap na hirap. Sino nga ba naman ang makikinig sa amin ni kapatid na Prospero? Bukod sa kami nanggaling sa pinakamahirap na bayan sa ating inang bayan, sa Tondo na ipinanganak sa mahihirap na pamilya, nihula kaming napag-aralang Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, na kamukha ng mga nagsasabing sila'y mga sugo ng Diyos na may mga matataas, mga mararangal at mga banal na pinag-aralan at pinanggalingan. Kahit na mga apo namin at kadalasan pati mga anak namin, mga manugang namin, ayaw kaming tanggapin. Tulad ng sinasabi ni Propeta Isaias, Panginoon, isinugo mo kami. Sino ang nakinig sa amin? Ayaw kaming pakinggan. Hindi kataka-taka Hindi kayo hihigit sa akin. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, kung ako, binato, minura, pinagsabihang may Beelzebub, may demonyo, ipinapako sa krus, kayo rin, hindi kayo hihigit. Pag pupupukulin din kayo, papatayin din kayo, ididimanda. Kamumuhian, iiwanan kayong mag-isa. Nino? Kahit ng inyong sariling sangbahayan. Nasa Biblia. Kaya hindi kami nagtataka. Wala naman kaming iniibig na gawin kung hindi yung lahat ng aming Gonzales clan na nanggaling sa kanilang ninuno na aming ama, si Cirilo Gonzales at si Amada at si Aurelio Domingo at si kapatid na Paseng, itong mga anak na ito, itong mga apo na ito, matipon tayo sa isang iglesia sa ilalim ng pakpak ng Panginoong Jesucristo. Ayaw nila. Yung isang pamangking ko'y pinadala ko ng litrato ni Jesus. Naawa ko sa'yo, pero hindi ka sa ulo mo. Paulit-ulit, tinuturo sa inyo, Exodus 21 hanggang 5, ayaw na nyo sa mga larawan Kami naman, padadala nyo sa Facebook ng tinatawag na larawan ni Virgin Maria, Mama Mary pa kung tawagin, ni Jesus Christ. Magsitigil kayo, mga apo, mga anak, mga manugang. Eto ang paksa natin. Ilang ulit ninais ng Diyos tipunin ang kanyang mga anak sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayaw kayo.
Balik kayo ng balik sa piyesta. Balik kayo ng balik sa krusipiho, sa rosaryo, sa pasyon. Balik kayo ng balik sa kasayahan, kaligayahan, pambababae, paglalasing, pagsusugal, kasino dito, kasino dyan, kain dito, kain dyan. Tama! Ikalawang pagparito katulad ng panahon ni Nunong Noah. Bising-bisi ang mga tao sa pagliliwaliw. Darating ang biglang pagkawasak, nandyan ang pagngangalit ng mga ngipin. Mga kapatid, ano naman ang katunayan na ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, talagang tulad sa isang sisiw, tulad sa isang inahin ng mga sisiw, na ibig niya makuha ang kanyang mga anak at mailagay sa kanyang kapangyarihan. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid at mga magulang. Ano ang katunayan? At ano ang katunayan na ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, narito nga ang kaligtasan? Basahin natin. 15:5 ng Juan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin, ako'y sa kanya. Siya ang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Jerusalem, Jerusalem. Tandaan ninyo kanina, binasa ni kapatid na Prospero, pag binabanggit ang Jerusalem, it is the city of peace. Naroon ang kapayapaan. Jerusalem, Jerusalem. Ang tinutukoy yung kanyang mga anak. Mga anak, ilang ulit. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos, kailangan laging nakaugnay sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya ang puno ng ubas. Tayo, mga sanga. Pag hiwalay tayo, pag naroon tayo sa Katolisismo, pag naroon tayo sa iglesia ng tao, pag ginawa nating si Kristo'y tao, yung sugo nila'y anghel, pag ginawa nating tatlo ang Diyos, yung mga Trinity, pag ginawa natin mga magulang, ang mga Lorenzo, Ruiz, ang mga kalunsad na mga Diyos, at tatawagan natin, hiwalay tayo sa Panginoong Hesukristo, wala kayong kapayapaan. Ilang ulit ko kayong pilit na hinuhuli para mailagay kayo sa ilalim ng aking mga pakpak. Ayaw kayo. Nasaan ba ang Panginoong Hesukristo? Ang aking lingkod, kung saan ako naroon, doon ang aking mga tupa. Saan ba naroon ang Panginoong Hesukristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. 1:18, sa makatwidbaga ng iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? 2:14 ng unang Tesalonika, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Naroon ang Jerusalem kay Kristo Jesus. Ay ano ang naroon? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Colossus 1:14, na siyang kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, huwag kayong magagalit, Maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang kapatawaran sa ibang pangalan. Bakit? Walang sino mang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Tangwika pa, man din ang Panginoon, Mateo 15:24, na nagpapatunay na para siyang inahing sisiw. I was not sent. Ang wika sa Ingles, I was not sent. Ibig sabihin, hindi ako nagkatawang tao. Hindi ako isinugo. But to search for the lost sheep of Israel. Hindi ako isinugo kung hindi upang hanapin ko ang nawawalang tupa, ang Israel. Yung mga anak niya hinahanap, hindi yung iba. Mga kapatid at mga magulang. Pakatwid, alaman natin ang kasaysayan at nang mahanap na nga ng Panginoong Hesukristo nang isugo na niya ang 12 apostol, nabinyagan na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang mga nawawalang tupa sa bansa ng Israel na 144,000, Revelation chapter 7 and verse 4. Mga kapatid at mga magulang, nang makompleto na ang mga sisiw, mga anak ng Diyos sa Israel, sa Jerusalem noon, isinugo na niya ang lalaking si Apostol Pablo for the Gentiles, para alisin tayo sa kamay ni Satanas, alisin tayo sa masasamang iglesia. Kaya tayo ngayon, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Nabasa natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang natutuhan natin.
magaganda, mga aral ng Diyos na kung ito'y iingatan natin isa sa kabuhayan, magpapalain tayo ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Muli tayong maghahandog na isang maikling awitin sa Panginoon, 59, unang estrofa at koro. Pangungunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat. Inaanyayahan ko si kapatid na BJ, kapatid na Prospero Jr. Gahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. 59. Kapatid. Ako'y walang alinlangan kay Jesus na mahal, pagkat tanging siya lang may salitang buhay, tanging siya lang ang aking inaasahan. Sa galakuluhay, siya ang patnubay. Banal at makapangyarihan. Maraming salamat po at dinala niyo kami dito sa bahay, sambahan. Mga nagpapasalamat po kami sa mga liwanag po at gabay na iyong pinigay sa amin sa araw. Huwag isabuhay ho namin ito sa araw-araw. Hanggang sa muli po naming pagtitipon uli, O Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo. Mga lalaki, itinindig niyo sa aming harapan, Panginoon. At nabahan niyo po sila ng kalakasan at mga katalinuhan. Amen. Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dagdagan pa ang kanilang mga araw. Upang maintindihan ho lalo namin ang mga kagandahang loob na inyo pong binibigay sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kung binalik niyo po ako dito nang malayo sa lahat ng kapamakan. At ganoon din po ang aking mga mahal sa buhay na aking mga naiwan. Ama, yan ang pong bahala sa kanila. Sa gaya po nung una po akong ng ibang bansa, kayo po nagtangi at nagbukod sa kanila, Panginoon. Hindi niyo po kami pinababayaan. Amen. Lahat po ng kapurihan, Panginoon, sa inyo po lamang. Pasalamat at pagmamahal sa inyo po, Panginoon. Amen. Naman, nandito po kami at nagpapasalamat sa mga hirang buhay, sa mga hirang po namin buhay sa inyo, Panginoon. Sa mga kalakasan po binigay niyo sa amin. Baguhin niyo nawa kami sa araw-araw. At lahat po ng papurit, pagmamahal, Panginoon, sa binibigay natin sa inyo. O aming Diyos, Kristo Jesus. Amen. Amen. Diyos na kapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa nagawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko.
dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, aming tanging Diyos na pumapadubay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito, Panginoon, kami nandikiluhod sa iyong harapan at kami po nakinig yung po mga ganito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito at ganyan po, Panginoon, sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Kaya po, Panginoon, tanggapin niyo po sa inyong harapan ang mga mamuti sa amin na pagkayanan. Nawa ito'y magamit po ng mga tao na ngailangan. At ganyan po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito'y maging kasangkapan sa pagkasip po yung mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana'y huwag na kami pagsasawaan at sa mga susunod na ay mabuhay, muli niyo po kami makita naglilingkod at umaaga po na mga may kasiglahan. Amen. Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, kami magkakaiwahal ng mga magkapatid. Ang iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba ay tutungo sa kanilang pagkakanabuhayan. Loobin niyo po na marating namin aming mga patutunguhan ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kailanama, dapat kami maasa ng mga ito'y idadagdag po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magalang po namin hiling. Sa dakilang Panginoon Diyos, sa aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at kamag-anakan sa laman, sa kanila na inaalipin ang mga karamdaman. Kaya di oreng kay balaing gloria sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paglalakbay natin sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang alam, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay.